Kaibigan, may tanong ako sa'yo. Napansin mo na ba na minsan, kahit wala ka namang ginagawang masama sa iba, bigla ka na lang pagtitripan, pagchitsismisan, o pipintasan? May mga tingin na hindi mo maintindihan. May mga tao na parang hindi masaya kapag umuunlad ka. At minsan, mararamdaman mo na lang. May inggit sa paligid. Pero bakit nga ba? Ano ba ang meron sa'yo? O ano ba ang meron sa ibang lalaki na nagiging trigger ng inggit kahit hindi sila mayabang, hindi mayaman, at hindi naman nangaapak ng iba? Sa video na ito, ilalantad natin ang mga katangiang hindi mo alam pero kinaiinggitan ng mga tao. Yung mga bagay na tahimik mo lang ginagawa pero hindi nila matanggap kasi hindi nila kayang gawin. At kaibigan, kapag natutunan mo to, mas maiintindihan mo na kung bakit ka minsan pinag-iinitan ng mundo. Pero bago tayo magsimula, kung nambago ka sa channel na ito, welcome kaibigan. Maaaring i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video kaibigan. At kung gusto mo ng mga content na nagbibigay ng stoic strength, self-respect, emotional mastery, at modern Pinoy wisdom, pindutin mo na ang subscribe. Hindi ito para sa akin, para ito sa'yo, para sa future mo. Gawin mo na habang maaga. Kaibigan, may mga katangian talaga ang isang tao na hindi niya sinasadya, pero nagiging dahilan para mainggit ang iba. Hindi ito tungkol sa yaman, sa hitsura, o sa mga bagay na pagmamay-ari mo. Kadalasan, ang pinaka-kinaiinggitan ay yung mga ugaling hindi kayang gayahin ng mga taong walang disiplina at walang kontrol sa sarili. Kinaiinggitan ka ng iba kapag marunong kang maging kalmado kahit magulo ang sitwasyon. Kapag kaya mong huminga ng malalim habang ang iba ay nagpapanik na. Kapag kaya mong manahimik habang ang iba ay nagsisigawan na. Sa bawat hakbang mong kontrolado at hindi nagmamadali, doon sila nakakaramdam ng inis. Hindi dahil mali ka, kundi dahil hindi nila kayang gawin ang ginagawa mo. Naiinggit din sila kapag nakikita nila na may lakas ka ng loob na maging totoo sa sarili mo. Sa panahon ngayon, karamihan ay takot i-express ang tunay nilang sarili dahil baka ma-judge sila. Pero ikaw, kaya mong tumindig at gumawa ng desisyon nang hindi natatakot sa opinyon ng iba. Habang sila ay abala sa pag-iisip kung anong sasabihin ng tao, ikaw naman ay abala sa pag-unlad at pag-abot ng pangarap. Ang disiplina mo rin ang isa sa pinakakinaiinggitan. Yung kakayahan mong gumising ng maaga, magtrabaho ng tuloy-tuloy, at magpursige kahit walang pumupuri sa'yo. Kapag nakikita kanilang umaangat, parang may salamin na itinutok sa kanila at nakikita nila ang bersyon ng sarili nila na hindi nila kayang gawin. Kaya sila naiinggit, hindi dahil mas magaling ka, kundi dahil mas masipag at mas determinado ka. Isa pa, kaibigan, ang hindi mo pangangailangan ng validation ng iba. Habang sila ay abala sa pagpapakita ng masaya, ng maganda, ng mayaman, ng perpekto, ikaw ay kontento lamang sa katahimikan mo. Hindi mo kailangang i-post ang bawat pag-unlad mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat tagumpay mo. Hindi mo kailangan ng papuri para maramdaman mong sapat ka. At para sa mga taong walang laman ang loob, ang ganitong uri ng katahimikan ay nakakabulag. Ayon kay Marcus Aurelius, "When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive." Ang taong marunong magpasalamat, kahit maliit ang meron, ay nagmumukhang mayaman sa mata ng taong hindi makontento. At ang taong payapa sa sarili ay nagmumukhang makapangyarihan sa mata ng taong gulong-gulo ang isipan. Kaya kaibigan, narito na ang mga katangiang kinaiinggitan ng mga tao na dapat meron ka. Una, kinaiinggitan ka kapag kaya mong tumahimik. Oo, kaibigan. Sa mundong lahat nag-aagawan ng pansin, ang taong tahimik pero alam ang ginagawa ay nakaka-intimidate. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi mo kailangan ng validation. Ayon kay Marcus Aurelius,
The more we value things outside our control, the less control we have. Ikaw, mas pinapahalagahan mo ang sarili mong focus. Kaya sila nagiging uneasy. Pangalawa, naiinggit sila kapag kaya mong mag-isa. Maraming tao ang takot sa solitude, takot sa katahimikan, takot sa sarili nilang isip. Pero ikaw, komportable. At yan ang pinakamalaking threat sa mga taong dependent sa approval ng iba. Pangatlo, naiinggit sila kapag emotionally stable ka. Kapag hindi ka natitinag ng insulto, hindi ka natataranta sa problema, at hindi ka madaling matrigger. Kaibigan, ang lalaking hindi reactive ay parang konkretong pader sa harap ng mga insecure. Hindi nila kaya pang-apat. Naiinggit sila kapag umaangat ka nang hindi ipinagmamayabang. Yung tipong gumaganda ang buhay mo kahit hindi mo ina-announce. Umaasenso ka, pero tahimik. Gumagawa ka, hindi ka nagyayabang. Kaibigan, walang mas nakakainis sa insecure na tao, kundi ang taong umaasenso nang hindi naghahabol ng applause. Panglima, naiinggit sila kapag hindi ka sumasabay sa uso. Kapag sarili mo ang daan mo. Kapag hindi ka natatakot maging iba. Ang originality ay bihira. At ang bihira, kinaiinggitan. Pang-anim, naiinggit sila kapag mataas ang standards mo. Hindi ka basta-basta kumakapit sa kahit anong barkada, babae, or oportunidad, pinipili mo kung ano ang tama para sa'yo. Para sa mga taong walang boundaries, ang taong may boundaries ay nakakainis. Pampito, naiinggit sila kapag hindi ka natatakot mabigo. Kasi sila, takot na takot eh. Pero ikaw, game ka. Muling babangon. Muling lalaban. Ang taong hindi takot matalo, imposible talunin. Pangwalo, naiinggit sila kapag marunong kang magpatawad at mag-move on. Mas madali kasing mag-hold ng galit kaysa magpatawad. Mas madali mag-ingay kaysa maging kalmado. Ang taong kayang mag-let go ay taong hindi matatalo ng buhay. Kaya sila naiinggit pang siyam. Naiinggit sila kapag hindi ka natatapat sa drama. Hindi ka pumapatol. Hindi ka sumasagot sa intriga. Hindi ka nagpapadala sa emosyon. Kaibigan, ang lalaking marunong umiwas sa gulo ay laging kinaiinis ng mga taong nabubuhay sa gulo. Pang-sampu, kinaiinggitan ka kapag may disiplina ka. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. At kaibigan, ang disiplina, yan ang pinaka-nakakainis na katangian para sa mga taong tamad. Kasi nakikita nila sa'yo yung gusto nilang maging, pero hindi nila kayang gawin. Kaibigan, tandaan mo, hindi ka kinaiinggitan dahil sa ginagawa mong mali. Kinaiinggitan ka dahil sa ginagawa mong tama. Kapag may taong naiinis sa'yo, nagtatampo sa'yo, o nagsasalita laban sa'yo kahit wala ka namang ginagawang masama, kadalasan, hindi iyon dahil sa problema mo, kundi dahil sa problema nila. Ang presensya mo ay nagiging paalala ng kakulangan nila at hindi nila iyon matanggap. Kaya kapag may naiinggit sa'yo, huwag mong hayaang guluhin ka nito. Hindi mo trabaho ang paliwanagan sila. Hindi mo trabaho ang pag-aanin ang loob nila. Hindi mo trabaho ang ibaba ang sarili mo para lang hindi sila ma-offend. Ang trabaho mo ay ipagpatuloy ang mabuting ginagawa mo. Kahit tahimik, kahit walang palakpak, kahit walang pumupuri. Ayon kay Marcus Aurelius, the best revenge is to be unlike him who performed the injury. Kaya kapag may naiinggit sa'yo o may naninira sa'yo, ang pinakamagandang sagot ay manatiling maayos, kalmado, at nakatuon sa sarili mong pag-angat. Huwag mong hayaan na hilahin ka nila pababa dahil kaya lang nila ginagawa, yon ay dahil hindi nila kayang abutin ang taas na inaabot mo, kaibigan. Tanong ko sa iyo ngayon, handa ka bang maging uri ng taong hindi perpekto, pero may lakas ng loob na maging totoo at disiplinado? Kahit na iyon mismo ang dahilan kung bakit naiinggit sa iyo ang iba. Kaibigan, lagi mong tatandaan, ang inggit ay hindi sukatan ng kahinaan mo, kundi ng lakas mo.
Kung wala kang ginagawa, walang maiinggit sa'yo. Kung mediocre ka, wala silang pakialam. Ngunit kapag nagsisimula kang maging iba, maging disiplinado, maging tahimik, pero deadly, doon sila nagiging uneasy. Ang inggit ng tao ay salamin ng mga bagay na gusto rin nilang makuha, pero hindi nila kayang trabahuhin. Hindi ikaw ang problema. Ang problema, sila. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ka minsan binabackstab, binabash, o binabantayan ang bawat kilos mo. Ibig sabihin nun, may meron ka, may taglay ka, at natatakot silang maungusan mo palalo. Kaibigan, ngayong alam mo na ang mga katangiang kinaiinggitan ng mga tao. Tanong ko sa'yo, sa 10 ito, alin ang meron ka? At alin ang gusto mong palakasin? I-comment mo sa baba. Gusto kong makita ang sagot mo. At kung gusto mo pang linangin ang stoic mindset mo, ang malakas na self-respect, at ang tahimik pero solidong presensya na hindi matitinag ng kahit sinong insecure, pindutin mo na ang subscribe, kaibigan. Hanggang sa susunod, huwag kang matakot kapag naiinggit sila sa'yo. Ibig sabihin, tama ang ginagawa mo.